Sa ilalim ng tirik na araw, sa kabila ng matinding init at nakasasakal na hangin, ay patuloy ang paghahanap buhay ng mga Pilipino. Bagamat likas sa atin ang magtiis sa hirap, kung patuloy ang pagtaas ng temperatura bunsod ng pagbabago sa klima, hanggang saan nga ba ang hangganan ng pagtitimpi? Kaya naman sa laban kontra sa matinding init, ating alamin ang kalagayan at epekto nito sa mga manggagawang Pilipino. Nakilala namin sila Ate Joyce, Kuya Robin, Mang Isidro, at Kuya Kyle. Mga manggagawa na walang sawang nakikipagsapalaran at hindi basta-basta maaari tumigil kahit sumiklab ang matinding init. Sinamahan nila kami upang mapakinggan at maranasan namin ang kanilang pang-araw-araw na kwento. Paano nila nararanasan ang matinding init at paano ito binabago ang takbo ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kailan niyo nararamdaman ang kakaiba ng init sa mga panahon? Ito lang mga 2024 na sobra na talaga yung ano ni Sobra na po yung init. So, sa mga pagpatuloy ng init ng panahon, ate paano nakakaapekto sa mga katrabahuan niyo po? yung ano, sa sobrang init sa pwesto, yung mga taong dumadaan, yung sobrang bili ng bili ng mga samalan. Mas madalas po bumili ng... Ako ng mga malalaki. yung mga pagkain niyo, ano po yung sa mga pagkain? Yung iba madaling mapanis, lalo na yung mga algaan sa harina. Kung kayo nag-a-adjust para di pa maapektuhan yung pagkain niyo, yung mga... Para... Yan po namin ng ano, na pinapalitan namin yung mga para hindi rin masira yung aking negosyo. Pangalan niyo? Isidro. Isidro Parais. Paraiso. So, sa mga sa mga kasalukuyang pong mga panahon ngayon, nararamdaman niyo po ba yung pagtaas ng init ng panahon? I do. We find it na nga. Umiinit na po. Paano po ito nakaka-apekto sa, lalo na po kayo nagdadrive kayo araw-araw, na-apekto po ba kayo ng paraan? Nakalaki kasi pagka sobra init talaga yung mayroon ka. Ano po sila, ginagawa niyong solusyon? Kunyari, nagdadrive na po kayo, ano po ginagawa niyong solusyon? Sa Pag hinto namin tubig para kahit paano makuha at hindi. na, like, sa pera po, na-apektuhan niyo po kayo? Yung sa init na panahon. Medyo mahirap din kasi siguro dala ng init nga, tamad lumabas ng tao. So, pektal. Po, kuya. So, matanong lang kita, kuya. Paano nakapekto yung matinding init ng panahon sa pang-araw-araw mong buhay? Nakaka-apekto siya kasi sa tulad kong delivery rider, yung init kasi ng panahon talagang bukod sa sasama yung pakiramdam mo. Minsan halimbawa, sobrang layo ng biyahe namin, traffic, parang minsan gusto mo na agad umuwi ng maaga. Yung bang mabilis kang mahapo, mabilis kang mauhaw, ang magiging resulta nun sa'yo, tatamad din ka talaga sa tulad na trabaho namin sa delivery rider. Maraming salamat po, kuya. Kailan niyo nararamdaman na kakaiba na yung init sa panahon ngayon? Kasi dati, yung mga mainit na parts ng taon is like around June or July. Pero ito nakakaraang taon, siguro specifically around 2 years ago, parang like April pa lang, like unbearable na yung init. Like napakabilis ang aga sa taon na mainit ito nakakaraang years. So, sa pagpatuloy ng pag-init ng panahon, paano ito nakakapekto sa pang-araw-araw mong buhay as an estudyante? Siyempre, may mga times na sobrang init, di mo na kaya maglakad pa uwi, or kahit naman di ka naglalakad pa uwi, may mga times na like sobrang init, like ang hirap mag-aral, hirap mag-focus, ang lagkit ng pakiramdam, hindi naman kaya sagutin ng aircon ng eskwelahan lahat ng init. So, yun, like, siyempre nakakababa ng moral mag-aral kasi like, nakakatamad. So, paano po kayo nag-a-adjust habang umiinit yung panahon? In general, I think, at the cost of electricity, mas madalas na ako nag-aircon, unfortunately. Ang tumitinding init ay higit pa sa bilang ng pumapatak na pawis. Ito ay nagsisilbing babala na ang pagbabago ng klima ay naririto na at patuloy na magpapahirap sa pamumuhay ng mga mamamayan. Ang bawat Pilipinong lumalaban ng patas ay patuloy na nagtitiis. Ngunit hanggang kailan sila magtitiis? Ang mga manggagawa ba na inaasahan ng mamamayan ay may balikat masasandalan? At ang kanilang panawagan, kumilos, umangkop, at magkaisa
tungo sa mas ligtas at mas maalab na kinabukasan.